Hello, kamusta ka at welcome back sa aking channel. Alam mo ba yung pakiramdam na dati halos araw-araw kayong magkausap, tapos bigla na lang parang hangin ka na, nakikita mong online siya, nakakapag-post siya, nakakapag-react sa iba, pero kapag ikaw ang nag-message, walang reply. O kaya seen lang, minsan nga, hindi man lang sinisin. At doon nagsisimulang maglaro ang isip mo. May nagawa ba akong mali? Baka galit siya. Baka may iba na siyang kausap. Baka ayaw na niya sa akin. Kung naging totoo ka na sa sitwasyong yan, welcome. Hindi ka nag-iisa. Halos lahat ng tao, kahit gaano pa katatag ang tingin nila sa sarili nila, dumaan sa yugto na gusto lang nilang mapansin ng isang tao. At kapag hindi nangyari iyon, parang ang bigat-bigat sa dibdib. Ang masakit pa, habang mas hindi ka niya pinapansin, mas lalo mo siyang naiisip. Habang mas tahimik siya, mas maingay ang isip mo. Parang may sarili kang pelikula sa utak. Ikaw na rin ang direktor, ikaw pa ang writer, at kadalasan, puro negative ang ending. Pero gusto kong sabihin sa iyo ang isang bagay na baka kailangan mong marinig ngayon. Hindi dahil hindi ka niya pinapansin, ibig sabihin, wala ka ng halaga. Uulitin ko ha. Hindi nasusukat ang halaga mo sa dami ng reply niya, sa bilis ng chat niya, o sa atensyon na ibinibigay niya sa iyo. At sa video na ito, pag-uusapan natin kung ano talaga ang dapat mong gawin kapag hindi ka niya pinapansin. Hindi para habulin siya, hindi para pilitin siyang mahalin ka, kundi para hindi ikaw ang unti-unting nawawala habang sinusubukan mong habulin ang isang taong tila ayaw namang huminto. Kasi ang totoo, maraming tao ang nasasayang ang oras, emosyon at respeto sa sarili dahil lang sa maling paraan ng pagharap sa katahimikan ng ibang tao. At alam mo kung ano ang nakakatuwa. Kapag ginawa mo ang tamang hakbang, may dalawang magandang posibleng mangyari. Una, baka kusa siyang lumapit ulit. Pangalawa, kahit hindi siya bumalik, panalo ka pa rin dahil hindi mo nawala ang sarili mo. At doon tayo magsisimula. Ang unang bagay na kailangan mong gawin ay tigilan mong habulin ang taong malinaw na lumalayo. Masakit itong tanggapin, alam ko. Kasi natural lang sa tao na kapag may gusto tayong isang bagay na unti-unting nawawala, mas lalo natin itong hinahabol. Parang lobo na pinakawalan. Habang lumalayo, mas gusto mong abutin. Pero sa relasyon, ibang usapan yun. Kapag ang isang tao ay tahimik na, tapos ikaw naman ay sunod-sunod ang chat, sunod-sunod ang tanong, sunod-sunod ang, okay ka lang ba? May nagawa ba ako? Bakit hindi ka na nagre-reply? Alam mo ang nangyayari? Hindi ka nagmumukhang caring. Sa mata ng ibang tao, minsan nagmumukha kang desperado. At ang desperasyon, bihirang maging attractive. Isipin mo ito. Kapag may ibon na dumapo sa kamay mo, ano ang mangyayari kung pipisilin mo ito ng sobrang higpit? Lilipad. Pero kapag hinayaan mo lang itong dumapo ng payapa, may posibilidad na manatili pa ito. Ganon din ang tao. Habang mas pinipilit mo, mas gusto niyang lumayo. Hindi dahil masama ka, kundi dahil walang gustong pakiramdam na para silang sinasakal. Kaya kung napapansin mong ikaw na lang palagi ang unang nagchat-chat, ikaw na lang ang naghahanap, ikaw na lang ang gumagawa ng paraan, huminto ka muna. Hindi habang buhay, kundi para makahinga kayong dalawa. Minsan ang katahimikan ang pinakamalinaw na sagot na kailangan mong pakinggan. At kung gusto ka talagang kausapin ng isang tao, maniwala ka, hahanap siya ng paraan. Hindi siya hahanap ng dahilan. May kilala akong lalaki noon na halos bawat oras ay nagme-message sa babaeng gusto niya. Good morning. Kumain ka na ba? Ingat. Nasa bahay ka na? Noong una, sweet. Pagkalipas ng ilang linggo, naging obligasyon na. Hanggang sa isang araw, tumigil ang babae sa pagre-reply. Ang ginawa ng lalaki, mas dumami ang messages. Hanggang umabot sa punto na halos 10 chat na ang walang sagot. Hindi niya namalayang hindi na pagmamahal ang ipinapakita niya. Takot na yon. Takot maiwan. Takot mawalan. At kapag takot ang nagdidikta ng kilos natin, madalas mali ang nagiging desisyon. Kaya kung gusto mong mapanatili ang respeto mo sa sarili, matutong umatras kapag kailangan. Hindi lahat ng laban ay kailangang habulin. May mga pagkakataon na ang pinakamalakas na galaw ay ang hindi muna kumilos. May isa pang mahalagang bagay na dapat mong gawin. Huwag mong gawing sentro ng buong mundo mo ang isang taong hindi naman ikaw ang sentro ng mundo niya. Aray, di ba? Pero isipin mo, ilang beses mo nang ipinagpaliban ang sarili mong kaligayahan dahil lang naghihintay ka ng notification? Ilang beses mo nang chinek ang cellphone mo kahit wala namang bagong message? Ilang beses ka nang nawalan ng gana sa trabaho, sa pagkain, o sa tulog dahil lang hindi siya nagparamdam? Kapag umabot ka na sa puntong kontrolado na ng ibang tao ang emosyon mo kahit wala naman siyang ginagawa.
Oras na para ibalik ang kontrol sa sarili mo. Hindi madaling gawin iyon, pero posible. Balikan mo ang mga bagay na dati mong gustong gawin. Maglakad ka sa umaga o hapon. Makipagkwentuhan sa pamilya. Magbasa ng libro. Matuto ng bagong hobby. Magluto. Mag-ehersisyo. Hindi para pagselosin siya. Hindi para mag-post ng "look what you're missing", kundi para ipaalala sa sarili mong may buhay ka bago pa siya dumating. At may buhay ka pa rin kahit tahimik siya ngayon. Napansin mo ba? Kapag masaya ang isang tao sa sarili niyang buhay, mas hindi siya madaling mawasak kapag may lumayo. Hindi dahil wala siyang pakialam, kundi dahil alam niyang hindi iisang tao ang pinanggagalingan ng buong kaligayahan niya. At iyon yung gusto kong matutunan mo. Ang tunay na confidence ay hindi nanggagaling sa atensyon ng ibang tao. Nanggagaling ito sa katahimikan ng isip na nagsasabing, kahit hindi mo ako piliin, pipiliin ko pa rin ang sarili ko. At alam mo, may isang pagkakamali na napakaraming tao ang ginagawa kapag hindi sila pinapansin. Pinipilit nilang hulaan ang iniisip ng kabilang tao. Bigla silang nagiging detective. Siguro may iba na. Baka may kasalanan ako. Baka may nasabi akong mali. Baka sinusubukan lang niya akong pagselosin. Habang tumatagal, mas marami ka nang naiisip kaysa sa totoong nangyayari. Ang problema, karamihan sa mga iniisip natin ay wala namang ebidensya. Gawa lang iyon ng takot, lungkot, at overthinking. May kasabihan na kapag kulang ang impormasyon, ang isip ng tao ang pupuno ng kwento. At kadalasan hindi maganda ang kwentong ginagawa nito. Kaya sa halip na mag-imbento ng kung ano-anong dahilan, matuto kang tanggapin ang sitwasyon kung ano ito. Kung hindi siya nagre-reply, iyon ang katotohanan. Kung hindi siya gumagawa ng paraan para makausap ka, iyon ang nakikita mong realidad. Hindi mo kailangang dagdagan ng 100 teorya ang isang bagay na malinaw na. Minsan, ang pinaka-epektibong paraan para magkaroon ng kapayapaan ay ang pagtigil sa paghahanap ng mga sagot na baka hindi naman talaga darating. At kung sakaling may dahilan siya, darating din ang panahon na siya mismo ang magsasabi kung gugustuhin niya. Habang hinihintay mo yon, huwag mong parusahan ang sarili mo sa mga kwentong ikaw lang ang gumagawa. May kakilala akong babae na halos 1 buwan nang hindi nire-replyan ng taong gusto niya. Araw-araw niyang chine-check ang profile nito. Kapag may bagong picture, nalulungkot siya. Kapag may bagong story, lalo siyang nasasaktan. Kapag nakita niyang active ito pero wala pa ring reply, para bang paulit-ulit siyang nasusugatan. Isang araw, tinanong siya ng kaibigan niya, "Ilang beses mo bang sinasaktan ang sarili mo sa loob ng isang araw?" Napaisip siya, kasi ang totoo, hindi na iyong lalaki ang paulit-ulit na nananakit sa kanya. Siya na mismo ang gumagawa noon sa sarili niya, sa bawat pag-refresh ng profile, sa bawat pag-check kung online, sa bawat pagbilang kung ilang oras na ang lumipas. Minsan, ang pinakamasakit na sugat ay hindi galing sa ibang tao. Galing ito sa paulit-ulit nating paghawak sa bagay na dapat na nating bitawan. Kaya kung gusto mong gumaan ang pakiramdam mo, bawasan mo ang pagbisita sa mundo niya. Hindi mo kailangang i-block agad kung ayaw mo. Pero hindi mo rin kailangang bantayan ang bawat galaw niya. Hindi mo trabaho ang maging security guard ng social media niya. Mas mabuti pang bantayan mo ang sarili mong emosyon. Mas malaking investment iyon. May isa pa akong gustong sabihin sa'yo. Huwag mong subukang pagselosin ang taong hindi ka pinapansin. Alam kong maraming advice sa internet ang nagsasabing, mag-post ka ng picture kasama ang ibang tao. Magpakabisi ka kunwari. Mag-upload ka ng quotes na parang may bagong kausap. Magparinig ka, magpa-mysterious ka. At oo, minsan gumagana yon. Pero tanungin mo ang sarili mo. Kapag bumalik siya dahil nagselos siya, gusto mo bang ang pundasyon ng relasyon ninyo ay selos? Kapag ang dahilan ng pagbabalik niya ay takot na maagaw ka ng iba, hindi iyon pagmamahal. Takot lang din yon. At ang relasyon na nagsisimula sa laro ng emosyon ay kadalasang napapagod din sa parehong laro. Mas maganda pa ring bumalik ang isang tao dahil na-realize niyang mahalaga ka. Hindi dahil natakot siyang mawala ang kontrol sa'yo. Kaya huwag mong gawing palabas ang buhay mo para lang mapansin siya. Ang tunay na pagbabago ay hindi ipinapakita para may mainggit. Ginagawa ito para mas gumanda ang buhay mo. Kapag nag-exercise ka, gawin mo dahil gusto mong lumakas. Kapag nag-aral ka ng bagong skill, gawin mo dahil gusto mong umunlad. Kapag naging masaya ka, gawin mo dahil deserve mong maging masaya. Hindi dahil umaasa kang may isang taong manunood. Napansin mo ba ang mga taong may totoong confidence? Hindi sila maingay. Hindi sila laging nagpapapansin. Hindi nila kailangang patunayan sa lahat na masaya sila. Ramdam mo lang, tahimik pero matatag. At iyon ang klase ng lakas na hindi madaling mabasag. May isa pang bagay na madalas nakakalimutan ng marami. Hindi lahat ng taong hindi ka pinapansin ay masamang tao. Minsan may sarili rin silang laban.
May problema sa pamilya, pagod sa trabaho, nalilito sa sariling emosyon, o baka hindi lang talaga nila kayang ibigay ang klase ng atensyon na gusto mo. At kung ganoon ang sitwasyon, hindi mo rin kailangang magalit agad. Pero tandaan mo rin ito, ang pag-unawa sa dahilan nila ay hindi ibig sabihin na kailangan mong pabayaan ang sarili mong pangangailangan. Pwede kang umunawa at pwede ka ring magtakda ng hangganan. Pwede mong isipin na baka may pinagdadaanan siya. Pero pwede mo ring sabihin sa sarili mo na hindi mo deserve ang paulit-ulit na paghihintay ng walang kasiguraduhan. Magkaiba ang pagiging mabait at ang pagpapabaya sa sarili. Kaya piliin mong maging mabait, pero huwag kang maging taong handang maghintay habang buhay sa isang pintuang baka hindi na talaga bubukas. Darating ang panahon na maiintindihan mong ang tunay na pagmamahal ay hindi ka pinapahulaan araw-araw kung mahalaga ka ba o hindi. Kapag gusto ka ng isang tao, hindi man siya perpekto, mararamdaman mong may effort. Hindi palaging mahaba ang usapan, hindi palaging buong araw ang chat. Pero may consistency, may respeto, may pagpapahalaga. At iyon ang mas mahalaga kaysa sa matatamis na salita na wala namang kasunod na kilos. At dito pumapasok ang isang katotohanang mahirap tanggapin. Pero kapag natanggap mo, sobrang laking ginhawa ang mararamdaman mo. Hindi lahat ng taong gusto mo ay para sa'yo. Masakit pakinggan pero totoo. Isipin mo na lang ang buhay. Hindi ba may mga pagkain kang gustong-gusto, pero hindi ka naman gusto ng pagkain? Siyempre biro lang iyon. Pero gets mo ang punto. Hindi lahat ng gusto natin ay ibinabalik sa atin. At hindi iyon ibig sabihin na may mali sa atin. Minsan, hindi lang talaga tugma ang dalawang tao. At habang mas maaga mong matatanggap yon, mas maaga ring gagaan ang puso mo. Kasi ang pinakamasakit ay hindi ang hindi kanya pinili. Ang pinakamasakit ay kapag ikaw mismo ang tumigil sa pagpili sa sarili mo dahil lang hindi kanya pinili. Huwag mong hayaang umabot sa puntong binabago mo na ang buong pagkatao mo para lang magustuhan ka ng isang tao. Kung kailangan mong magmakaawa para mapansin, baka maling tao ang hinihintay mo. Kung kailangan mong habulin araw-araw para lang magkaroon ng kaunting oras mula sa kanya, baka hindi ikaw ang problema. At tandaan mo ito, ang pagmamahal ay hindi dapat parang trabaho na ikaw lang ang laging overtime. Hindi dapat ikaw lang ang laging gumagawa ng paraan. Hindi dapat ikaw lang ang pagod. Kapag ang isang relasyon ay puro ikaw ang bumubuhat, darating ang araw na mapapagod ka rin. At kapag napagod ka, mapapansin mong hindi lang pala ang relasyon ang nawala. Pati ang dating masayahin mong sarili. Kaya bago pa mangyari iyon, alagaan mo ang taong matagal nang naghihintay ng atensyon mo. At alam mo kung sino iyon? Ikaw. Ikaw. Kailan ka huling bumili ng bagay para sa sarili mo nang walang guilt? Kailan ka huling tumawa nang hindi iniisip kung magme-message ba siya? Kailan ka huling natulog ng payapa dahil alam mong sapat ka, kahit walang notification na dumating? Minsan kasi, sobrang abala nating mahalin ang ibang tao kaya nakakalimutan nating mahalin ang sarili. Pero ang totoo, kapag marunong kang magmahal sa sarili mo, hindi ibig sabihin nagiging mayabang ka. Ibig sabihin lang alam mo na ang halaga mo. At ang taong alam ang halaga niya ay hindi madaling tumanggap ng pagmamahal na kulang. May napakagandang kasabihan na gusto kong iwan sa'yo. Huwag mong habulin ang paru-paro. Ayusin mo ang hardin mo. At kung para sa'yo sila, kusa silang dadapo. Napakagandang paalala, hindi ba? Sa halip na ubusin mo ang lakas mo sa kakahabol sa isang taong hindi sigurado sa'yo, gamitin mo ang oras na iyon para pagandahin ang sarili mong buhay. Palakasin mo ang katawan mo. Palawakin mo ang kaalaman mo. Ayusin mo ang finances mo. Alagaan mo ang pamilya at mga kaibigan mong totoong nandyan. Magdasal. Magpasalamat sa maliliit na biyaya. Unti-unti mong mapapansin na hindi na umiikot ang mundo mo sa isang tao lang. At ang nakakatuwa, doon kadalasang dumarating ang tunay na confidence. Hindi iyong confidence na maingay, kundi iyong tahimik na nagsasabing, masaya ako sa buhay ko. Kung sasamahan mo ako, salamat. Kung hindi, magpapatuloy pa rin ako. Yan ang klase ng taong mahirap kalimutan. Hindi dahil naghahabol siya, kundi dahil buo siya kahit mag-isa. Kung sakaling dumating ang araw na bigla kanyang kausapin ulit, huwag mong kalimutan ang mga natutunan mo. Hindi ibig sabihin na dahil bumalik siya, kakalimutan mo na ang respeto sa sarili mo. Pakinggan mo siya. Obserbahan mo ang kilos niya. Tingnan mo kung may pagbabago. Dahil ang tunay na pagbabago ay nakikita sa ginagawa, hindi lang sa sinasabi. At kung hindi man siya bumalik, maniwala ka, hindi yon katapusan ng kwento mo. Maraming tao ang akala nila iisang tao lang ang makakapagpasaya sa kanila. Pero paglipas ng ilang taon, napapangiti na lang sila kapag naaalala nila ang panahong halos gumuho ang mundo nila dahil sa isang taong hindi pala talaga para sa kanila. Bakit?
Dahil dumating ang tamang tao. O kaya naman, natutunan nilang maging masaya kahit wala munang kasama. At alam mo, parehong panalo ang dalawang iyon. Kaya kung ikaw ang nanonood ngayon at pakiramdam mo hindi ka niya pinapansin, gusto kong sabihin ito ng direkta. Hindi ka kulang, hindi ka mababa ang halaga. Hindi nasisira ang pagkatao mo dahil lang may isang taong hindi marunong pahalagahan ang presensya mo. Patuloy mong pagandahin ang sarili mong buhay. Patuloy kang matuto. Patuloy kang magmahal. Pero huwag mong kalimutang isama ang sarili mo sa mga taong mamahalin mo. Dahil sa huli ang taong hindi ka iiwan kahit kailan ay ang taong nakikita mo sa salamin araw-araw. Kapag naging maayos ang relasyon mo sa taong iyon, mas magiging maayos din ang relasyon mo sa ibang tao. Kung umabot ka hanggang dulo ng video na ito, gusto kong malaman ang opinyon mo. Naranasan mo na bang hindi pansinin ng taong mahalaga sa iyo? Ano ang ginawa mo at ano ang pinakamahalagang aral na natutunan mo? Ibahagi mo sa comments. Baka ang kwento mo ang maging inspirasyon ng ibang taong dumaraan sa parehong sitwasyon. Kung naging makabuluhan ang video na ito para sa'yo, huwag kalimutang i-like at i-share ito sa mga kaibigan o kapamilya na maaaring kailangan ding marinig ang mensaheng ito. At kung gusto mo pa ng mga ganitong usapan tungkol sa relasyon, self-worth, at mas matatag na pag-iisip, mag-subscribe ka sa channel at pindutin ang notification bell para hindi mo mamiss ang mga susunod nating videos. Lagi mong tandaan, ang tunay na halaga mo ay hindi nakadepende sa atensyon ng isang tao. Nasa paraan iyon ng pagtingin mo sa sarili mo, sa respeto na ibinibigay mo sa sarili mo, at sa tapang mong magpatuloy kahit may mga taong piniling lumayo. Habang mas pinipili mong lumago kaysa humabol, mas nagiging matatag ka. At balang araw, mapapangiti ka na lang dahil marirealize mong ang mga panahong akala mo'y katapusan na. Iyon pala ang simula ng mas maganda at mas payapang buhay. Hanggang sa muli, ingat ka palagi at patuloy mong piliin ang sarili mo.